Ilang mga kapatid at happy Sunday. Ang ating mission spotlight sa mga ito ay pinamagatang pakikipagsapalaran sa Ecuador. So, sa katauhan ni Maria na isang misyonaryo na ipinadala sa bansang Chile. So, ating po basahin mga kapatid ang istorya ni Maria. Si Maria ay nagsimula sa isang bagong landas ng pananampalataya. Matapos gumaling ang kanyang nakakapatang kapatid na si Angel mula sa kanser sa aday. Naiiwala siya na ang Diyos ng mga seven theologies ang sumagot sa kanyang mga panalangin. At siya at ang kanyang pamilya ay sumali sa Adventist Church. Ngunit, ang pagsali sa simbahan ay tila hindi sapat. Napakaraming ginawa ng Diyos para sa kanya. At gusto niyang gumawa ng higit pa para sa kanya. Tinutulungan ni Maria ang mga batang nasa panganib bilang isang social work sa Chile. Ito ay isang magandang trabaho. Siya ay kumita ng magandang pera at siya ay nagkaroon ng mabubuting kaibigan. Isang araw, isang kaibigan ang nagtanong, gusto mo bang lumipat sa ibang bansa para magtrabaho bilang misyonaryo? Inanyayahan ang kaibigan ni Maria na mag-sign up para sa Adventist Volunteer Service, ang programa ng Adventist World Church para sa mga voluntaryong misyon. Pagkatapos ay dumalo si Maria sa isang Adventist Youth Congress kung saan ang tagapagsalita ay nanawagan din para sa mga misyonero. Hindi matatanggi sa Maria. Nanalangin siya, narito ako, ipadala mo ako, Panginoon. Natagpuan ni Maria ang kanyang sarili na naglilingkod ng isang taon sa Adventist Volunteer Service sa Ecuador. Gagamitin niya ang kanyang background sa social work para payuhan ang mga bata at magturo ng mga klase sa isang Adventist school sa Santo Domingo. Ang pang-apat na pinakamalaking lungsod ng Ecuador. Noong una, mahirap para kay Maria na mag-adjust sa buhay sa isang bagong bansa. Sobrang namiss niya ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid na babae. Nahirapan din siyang umangkot sa kanyang kapaligiran. Ang Ecuador at Chile ay nasa parehong kontinente ng Timog Amerika. Ngunit tila magkahiwalay sila ng mundo sa isang bagay. Nakita niyang masarap ang mga pagkain sa Ecuadorian. Ngunit ibang-iba sa Chile. Ang mga tao ay kumain ng panayan ng almusal ng yogurt, tinapay, tsaa, at marahil ay prutas. Sa Ecuador, ang almusal ay binubuo ng kanin, beans, at pritong bantay. Ang malaking Ecuadorian na almusal ay mas lukhang tanghalian para sa misyonero mula sa Chile. Tapos, may mga lamok. Ang mga priestly para nasa lahat ng dako. Gumamit si Maria ng mosquito repellent. Ngunit hindi ito nakakatulog. Binalot ng kagat ang kanyang katawan. Iba rin ang klima. Si Maria noong ginamit
ginamit sa mainit, tuyong araw at malamig na taglamig ng Chile. Ang Ecuador ay palaging tropical na may mataas na kahalubiligan at maraming ulan. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang mag-adjust si Maria sa kanyang bagong kapaligiran at gusto niyang maglingkod sa Diyos sa paaralan. Maraming bata sa paaralan ang nagmula sa isang katutubo na kilala bilang Sanchela na nangangahulugang mga tunay na tao. Kinulayan ng mga katutubong lalaki ang kanilang buhok ng mapula-pula, orange at nakasuot ng pahalang na guhit na tim at puting palda. Ang mga kababaihan ay nagsuot ng mga palda na maliwanag na kulay na may pahalang ng mga guhit. Nalaman ng mga bata ang tungkol kay Jesus sa paaralan at gayon din sa Pathfinder Club ng simbahan. Pagkatapos ay umuwi sila at tinuruan ang kanilang mga magulang tungkol sa kanilang narinig. Si Maria ay namangha nang makita ang mga bata at ang kanilang mga magulang na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang trabaho sa paaralan. Ang mga aktibidad ni Maria ay higit sa pagtuturo. Sumali siya sa isang grupo ng simbahan na bumibisita sa isang rehab center para sa mga alcoholic bawat linggo. Sa sentro, nagbigay siya ng mga pag-aaral sa Biblia at nakipaglaro sa mga tao. Ang ilan sa mga taong iyon ay nagbigay ng kanilang mga puso kay Jesus sa linya. Regular din dumadalaw si Maria sa isang tahanan ng mga bata kung saan magkwentuhan siya sa Biblia at may pag-skip sa mga bata. Sa paglipas ng taon, namangha si Maria upang makita na ang Diyos ay naghahagal ng mga espiritual na kaloob na hindi niya alam na mayroon siya. Narawaan niya na mayroon siyang kaloob na abutin ang mga isipan sa pamamagitan ng pagtuturo. Ngunit hindi niya napagtanto na mayroon din siyang kaloob sa pag-abot sa mga puso sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng pangaral. Mahihain siya noon pa man. Ngunit ngayon ay natuto na siyang magsalita tungkol sa Diyos sa paaralan at sa ibang lugar. Ibinahagi niya ang kanyang personal na pagtuturo sa iba't ibang simbahan. Sinabi niya kung paano siya nanalangin sa Diyos na liligtas ang buhay ng kanyang batang kapatid na babae noong siya ay may sakit sa atay. Inilarawan niya kung paano sinagot ng Diyos ang kanilang mga panalangin at siya at ang kanyang pamilya ay sumapit sa Adventist Church. Nagulat si Maria nang makita ang isang patotoo na kasing simple ng kanya ay makapagbabago ng puso sa tulong ng Banal na Espiritu. Mahirap nang matapos ang taon, si Maria ayaw niyang umalis sa kanyang misyon. Ngunit pagkatapos ay nakahanap siya ng bagong larangan ng misyon. Pagkabalik sa Chile, inalok siya ng trabaho bilang student counselor at teacher sa Chile Adventist University. Natuwa siya. Natupad po ang isang misyon sa iba. At ngayon, ito ang misyon ko. Ang kanyang sabi. So, dito lang tapos mga kapatid ang ating student ni Maria, isang misyonaryo na ipinadala sa bansang Chile. So, mga kapatid, sa bansang Chile ay mayroon
taong pinakatanyag na ang pangalan ay Pablo Neruda. Noong 1973 na tumanggap ng Nobel Prize para sa literatura noong 1971. Ang tatlong bahay na pag-aari niya sa Chile, sa Isla Negra, Santiago at Valparaiso ay mga museo at sikat na destinasyon ng mga turista. Ang Chile ay isang mahabang makitid na bansa sa kanlurang baybayin ng Timog Amerika sa pagitan ng Karagatang Pasipiko at ng Amerika ng Andes Mountains. So, ang pambansang wika ng Chile ay Espanyol. So, mga kapatid, ang bahagi ng ika-13 sabat ng quarter na ito, ang alok, na kilalanin rin bilang quarterly vision project offering, ay mapupunta sa Chile Adventist University, kung saan nagtuturo si Maria. Plano ng universidad na magbukas ng Adventist Volunteer Service Center na magpapadala ng 30 misyonaryo sa iba't ibang bahagi ng mundo bawat taon. Ang center ay magkakaroon ng 5 silid-aralan para sa pagsasanay sa mga estudyante na maging mga misyonaryo at isang auditorium na may 250 upuan. So mga kapatid, kung ating narinig at naintindihan ang istorya ng isang misyonaryo na si Maria, naway ating makapulutan ng aral. Ito ay